Kumusta? Ako po ay isang ordinaryong babae, mahigit 50 anyos, na nakatira sa isang maliit na apartment sa Laguna, sa labas lang ng Metro Manila. Sa mga araw na ito, ang pagpunta sa isang baking school sa aming komunidad tuwing umaga ang pinakamasayang bahagi ng aking araw. Hindi nyo lang alam kung gaano kumakabog sa tuwa ang dibdib ko habang pinapanood ang pag-alsa ng tinapay sa loob ng oven. Matagal ko na kasing pinapangarap na matutunan ito. Bagamat ako ang pinakamatandang estudyante at medyo nahihiya ako sa mga mas bata sa akin kapag pinupuri ng aming teacher ang aking kamay sa pagmamasa, hindi ko maiwasang mapahuming na lang sa tuwa. Kung ito lang ang maririnig ninyo, aakalain ninyong payapa ang buhay ko. Ngunit, 1 taon lang ang nakalipas, ako yung tipo ng tao na sinisimulan ang umaga sa malalim na buntong hininga. Ano na namang masasakit na salita ang maririnig ko ngayong araw? Kakayanin ko pa kaya? Ganyan ang naging buhay ko sa loob ng mahigit 25 taon. Mula madaling araw hanggang sa kalaliman ng gabi, nabuhay lang ako bilang manugang ng kung sino, bilang asawa ng kung sino. Sa totoo lang, mula nang ikasal ako, parang wala ni isang araw na nabuhay ako para sa sarili ko. Kahit ganoon, hindi lumabas sa bibig ko ang salitang pagod. At hindi ko rin naisip na sabihin ito. Nilulunok ko na lang ang lahat, umiiyak ng mag-isa, at iniisip na iyon na talaga ang kapalaran ko. Ang isang tulad ko ay maglalakas loob ngayon na ibahagi sa inyo ang aking nakakahiyang kwento. Nais kong bigyan ang mga taong maaaring dumaranas din ng pinagdaanan ko ng pagkakataong pagnilayan ang kanilang buhay kahit sandali lang. Ang kuwentong ito ay nagsisimula sa isang tipikal na eksena tuwing may okasyon. Ang bagong taon na iyon ay sadyang napakalamig. Nagising ako bago pa man tumunog ang alarm ko ng 4:00 ng madaling araw. Nagset lang ako ng alarm para kung sakali, pero sa totoo lang, hindi ko na kailangan. Mahigit 25 bagong taon na akong manugang sa bahay na iyon, kaya't memoryado na ng katawan ko. Bisperas pa lang ng bagong taon, siksik na sa isip ko ang listahan ng mga dapat gawin. Nagmadali akong nagbihis, naghilamos, binuksan ang ilaw sa kusina at isinuot ang aking apron. Ang mga sangkap para sa mga iluluto sa medianoche ay naihanda ko na noong nakaraang gabi. May panglumpia, embutido, rellenong bangus, morcon kay Rami. Hindi ba? Paglagay ko ng mantika sa kawali at pagbuhos ng mga sangkap, ang TSSSS na tunog ay pumuno sa tahimik na kusina ng madaling araw. Sunod, tinimplahan ko ang kaldereta, pinakuluan ang mga gulay para sa chop suey at sinimulan ang paggisa. Sanay na ang katawan ko sa gawaing bahay, pero ang paghahanda para sa handaan ay talagang nakakapagod pa rin. Ilang araw na pamamalengke at paghahanda ng pagkain, at pakiramdam ko'y mabibigat ang aking mga balikat at mapuputol na ang aking likod. Nang mag-uumaga na, pumasok ang biyenan ko sa kusina. Ang kaluskos ng kanyang tsinelas ang unang maririnig, at automatiko kong itinitindig ang aking likod. Sa loob ng mahigit 25 taong buhay manugang, sa tunog pa lang ng yapak niya, naninigas na ang buong katawan ko sa kaba. Pagpasok ng biyenan ko sa kusina, tiningnan niya ang mga niluluto ko sa kalan at kumunot ang noo. Ano to? Bakit ang kapal ng balat ng lumpia mo? At bakit ang daming mantika? Pasensya na po, inay. Medyo naparami yata ang palaman ko. Sa susunod na prito, ninipisan ko na po. Anak ng, ilang taon ka nang kasal dito. Yang paglulumpia hindi mo pa maperpekto. Tumatanda ka ng paurong. Inihahanda ko po kasi yung pagkain para sa medianoche nang may buong puso't dedikasyon. Pagkatapos, bumaling siya sa mga gulay. Kumuha siya ng kaunting chop suey, tinikman, at agad na sumimangot. Ano na naman to? Bakit may kakaibang lasa ang gulay? Sinabi ko nang yung magandang klase ng toyo ang gamitin mo. Bumili ka na naman siguro ng mumurahin sa palengke, kaya ganito ang lasa. Ay, mayroon po akong deboting toyo na nakatabi, inay. Ginamit ko lang po muna yung natitira. Hahaluan ko na lang po ulit. Ano? Uulitin mo? Alam mo ba kung magkano na ang gulay ngayon?
Itong babaeng to, hindi talaga marunong magpahalaga sa pera. Porket hindi ikaw ang kumikita, wala ka nang pakialam kung magkano ang gastos. Nakatungo lang ako habang sumasagot sa halos pabulong na boses. Pasensya na po, inay. Ang biyenan ko, na sadyang maselan sa lahat ng bagay, ay lalong nagiging nerbyosa tuwing may okasyon. Siguro dahil darating ang lahat ng kamag-anak para sa salo-salo, kaya mas lalo siyang nagiging istrikta. Pero sinasabi ko na lang sa sarili ko, okay lang yan. Iniisip ko na tuwing okasyon, hindi lang ako ang nahihirapan, kundi lahat ng manugang sa buong Pilipinas. Ang problema, noong taong iyon, bumigay ang katawan ko. Dumating na rin sa akin ang hindi maiiwasang menopause. Sa kalagitnaan ng gabi, bigla na lang umiinit ang buo kong katawan. Pero pagsapit ng umaga, nanunuot naman hanggang buto ang ginaw. Lahat ng parte ng katawan ko, mula balikat hanggang pulsuhan, ay nananakit at madali akong mapagod sa kahit anong gawin. Sabi ng doktor, natural lang daw iyon dahil sa pagbabago ng hormones, pero kapag dumaranas ka ng walang tigil na trabaho mula umaga hanggang gabi para sa handaan, walang bisa ang mga salitang iyon. Kaya naman, nasambit ko ang isang bagay na ni sa panaginip ay hindi ko sasabihin noon, maingat at buong tapang kong sinabi sa aking biyenan. Inay, ngayong taon po, puwede po kayang bumili na lang tayo ng molo para sa pansit. Marami namang sikat na bilihan ngayon. Ako na po ang bibili, yung pinakamasarap. Hindi pa natatapos ang sinasabi ko. Bigla siyang natigilan sa kanyang ginagawa at dahan-dahang lumingon sa akin. Anong sabi mo? Ang nanlilisik niyang mga mata ay sapat na para manliit ako. Lumunok ako ng laway at sinabi, medyo lumalala po kasi ang sintomas ng menopause ko. Masakit din po ang mga pulsuhan ko. Naisip ko po, kung yung molo na lang ay bibilhin, mas mabibigyan ko ng pansin yung ibang pagkain. Sinubukan kong sabihin sa paraang hindi masasaktan ang damdamin niya. Nagbigay pa ako ng mga dahilan. Pero walang epekto. Ano? Bibili ng molo para sa bagong taon. Ihahain mo yan sa pamilya, gawa ng iba? Iyan ba ang ipapakain natin sa mga bisita? Nasa tamang pag-iisip ka ba? Inay, hindi po sa ayaw kong gumawa. Pero masama po talaga ang pakiramdam ko. Menopause? Yan ba ang dahilan mo para magtamad-tamaran? Saan ka nakakita ng ganyang katwiran para umiwas sa trabaho? Kung pagkain lang nagawa ng iba ang ihahain mo, para saan pat may manugang sa bahay na to? Kaya hindi kita mapagkatiwalaan eh. Wala na akong masabi pa. Tumingin na lang ako sa sahig at sumuko. Hindi po, inay. Ako na lang po ang gagawa ng lahat. Sa huli, mag-isa akong gumawa ng mahigit 100 piraso ng molo. Habang nilalagyan ng palaman ang wrapper, pinipitpit ang gilid at isa-isang tinutupi. Pakiramdam ko'y unti-unting naninigas ang aking pulsuhan. Gusto kong magpahinga sandali, pero ang biyenan ko'y nanonood ng TV sa sala at paminsan-minsay sumisilip sa kusina. Kitang-kita ko na kapag nakita niya akong nagpapahinga, kung ano-anong masasakit na salita na naman ang aabutin ko, kaya't nagtiis ako. Pagkatapos kong gawin ang huling piraso ng molo at ilagay sa tray, sobrang sakit na ng pulsuhan ko. Napabuntong hininga ako, kinuha ang efficacent oil at salonpas sa drawer at idinikit sa aking pulso. Ang tapang ng amoy nito ay tumusok sa aking ilong. Sakto namang bumukas ang pinto at may tumawag sa akin, Ma. Ang anak kong si Gia, na nangungupahan malapit sa universidad niya sa Maynila, ay umuwi na para sa bagong taon. Hindi pa man niya na ibababa ang kanyang bag, dumiretso na siya sa kusina at nakita ang salonpas sa aking pulso. Kumunot ang noo niya. Ma, bakit may ganyan yang pulso mo? Masakit ba? Ito ba? Kumirot lang ng konti pagkatapos kong gumawa ng molo. Okay lang. Masarap nga sa pakiramdam itong patch. Malamig. Ilan bang ginawa nyo? Ewan ko. Siguro mga 100 at mahigit. Darating kasi ang mga tita at tito mo, kaya dinamihan ko na. Kayo lang mag-isa? Si Papa at si Lola. Nasaan? Yung papa mo hindi pa lumalabas ng kwarto. At si Lola mo naman, alam mo na, trabaho ko naman talaga to. Di ba? Anong trabaho mo lang?
Para sa lahat naman yan, dapat lahat tumutulong. O kaya sana, hinintay nyo na lang ako. Naku, anak, sabi mo kagabi late ka na makakauwi galing library dahil sa project nyo. Okay lang si mama. Sanay na si mama gumawa ng molo. Ngunit, nanatiling matigas ang ekspresyon sa mukha ng anak ko. Ganyan si Gia mula pa noong bata. Kapag nakikita niya akong nasasaktan o nahihirapan, siya pa ang mas apektado. Noong bata pa siya, iiyak lang siya sa tabi ko. Pero nang magdalaga na siya at pumasok sa law school, nagbago ang kanyang reaksyon. Hindi na lungkot ang nakikita ko, kundi galit at isang mukhang may pinipigilan. Ganoon na naman ang itsura niya. Bigla siyang lumabas papuntang sala at hinarap ang biyenan ko. Lola, yung molo po, hindi na lang po ba natin pwedeng bilhin? Hirap na nga po si mama mag-isa sa paghahanda ng lahat. Tapos, pati ba naman yan hanggang sa mamagana ang pulsuhan niya. Nasa kusina ako. At nang marinig iyon, parang huminto ang tibok ng puso ko. Mabilis akong tumakbo para pigilan ang aking anak. Pero huli na ang lahat. Ang boses ng galit na galit kong biyenan ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Kung naaawa ka pala sa nanay mo, edi sana umuwi ka ng maaga para tulungan mo siya. Hindi yung nagpapakasaya ka dyan sa Maynila tapos pagtapos na ang lahat, saka ka darating na parang reyna at magrereklamo. Hindi po sa ganon, Lola. May group project po kasi kami na kailangan i-present pagkatapos mismo ng holiday. Bakit ba kasi? Anak na babae, anong mapapala sa pag-aaral ng todo? Gastos lang yan. Pag-aasawa rin naman ang bagsak niyan, sa kusina lang din mapupunta. Tingnan mo yang nanay mo. Nakapagtrabaho pa yan sa bangko, pero nung nag-asawa, heto, nagpiprito lang sa kusina, ganyan lahat ng babae. Ang matigas na sabi ng biyenan ko ay nagpatikom sa bibig ng aking anak. Nakita ko siyang napakagatlabi at napakuyom ng mga kamao, nanginginig sa galit. Pulang-pula na rin ang mukha ng biyenan ko, habang masama ang tingin kay Gia. Pakiramdam ko, isang salita pa mula kay Gia, sasabog ang isang di mapipigilang gulo. Agad kong hinawakan ang braso ng anak ko at dinala siya sa kwarto. Gia, huwag kang ganyan kay lola mo. Hayaan mo na si mama. Parang awa mo na. Huwag na nating palakihin to. Hayaan? Ma, yan ang palagi mong sinasabi. Buong buhay mo, hinahayaan mo lang silang ganituhin ka. Nag-aalala ka lang ng sobra. Okay lang si mama. Ma, palagi mong sinasabi na, okay ka lang. Okay lang pagkatapos magdikit ng salonpas. Okay lang pagkatapos matulog. Pero pagkatapos ng bawat handaan, halos isang linggo kang may sakit at nakahiga. Sa pagkakatanda ko, ni minsan, hindi ka naman talaga naging okay. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na tumusok sa puso ko. Walang mali sa sinabi ng anak ko. Pero kung magkakaroon ng malaking gulo sa mga oras na iyon, masisira ang bagong taon at ang lahat ng sisi ay sa akin pa rin babagsak. Kailangan kong gawin ang lahat para matapos ang okasyon ng payapa. Ganoon lumipas ang gabi. Kinaumagahan ng araw ng bagong taon, inihanda namin ang mesa, lumpia, kaldereta, morcon, relleno, prutas, at syempre ang pinaghirapan kong pansit molo. Pinuno namin ang mesa. Ilang beses kong sinuri kung may kulang. Tiningnan ng biyenan ko ang buong mesa, mula dulo hanggang dulo, at wala siyang sinabi. Ang hindi niya pagsasalita ay nangangahulugang wala siyang maipipintas, at sapat na iyon para sa akin. Hindi na ako umasa pa ng papuri. Maya-maya, nagsimulang dumating ang mga kamag-anak para sa salo-salo. Nandiyan ang mga tito at tita, mga pinsan at ang kanilang mga anak. Napuno ng tao ang sala namin. Ako naman, walang tigil sa pag-init ng pagkain at pag-aayos ng mga plato sa kusina. Tiningnan ng mga kamag-anak ang handaan at halos lahat ay may sinabi, "Naku, Elisa, napagod ka na naman. Dapat umaga pa lang pumunta na kami para tulungan ka. Pasensya na, ha?" Napailing na lang ako habang sumasagot, "Ay, hindi po. Okay lang po. Taon-taon ko naman na pong ginagawa to." Sa totoo lang, noong mga unang taon ng kasal ko, dumadating sila ng maaga para tumulong
o kaya'y may dalang sarili nilang luto. Pero dahil ipinapakita ng biyenan ko na hindi siya natutuwa, naging awkward na rin para sa kanila. Gusto kasi ng biyenan ko, lahat ng pagkain, kahit gaano kaliit, ay dapat dumaan sa mga kamay kong manugang niya. Pagpaparangal ito sa pamilya. Bilang manugang, obligasyon mong gawin yan. Bakit ka magrereklamo na mahirap at hihingi ng tulong sa iba? Kung kanya-kanyang kamay ang gagalaw diyan, magiging iba-iba lang ang lasa at magugulo lang. Ang pagkain para sa pamilya ay dapat may puso, kaya dapat maging masipag ka. At ikaw mismo ang gumawa ng lahat. Sa akin, ganoon siya ka-istrikta, pero sa harap ng mga kamag-anak, napakabait niyang matanda. Binibigyan niya ng aguinaldo ang mga pamangkin habang nakangiti ng malapad, at mayroon pa siyang mabubuting salita para sa mga manugang ng ibang pamilya. Hanggang sa natural na napunta ang usapan sa mga anak. Dala ng isa naming pinsan ang dalawa niyang anak na lalaki. Nakita ko kung paano nagbago ang ekspresyon ng biyenan ko habang tinititigan ang mga bata. Sa tagal kong tinitimpi ang ugali niya, natutunan ko ng basahin kahit ang pinakamaliit na pagbabago sa kanyang mukha. Kinabahan ako at naisip, naku, heto na naman. Lalabas na naman yung issue na yan. At hindi nga ako nagkamali. Nagsalita ang biyenan ko. Ang swerte niyo naman. Puro lalaki ang anak niyo. Ang tatag siguro ng pakiramdam niyo. Itong manugang ko. Wala man lang isang bagay na ginawang tama. Hindi maayos sa bahay. Tapos isa lang ang anak. Babae pa. Biglang tumahimik ang buong sala na para bang binuhusan ng malamig na tubig. Sa harap ng mga kamag-anak at ni Gia, palagi niyang sinasabi iyon tuwing may okasyon. Sinubukan ng isa kong hipag na pag-aani ng awkward na sitwasyon. Pilit siyang tumawa at nagsabi, "Ano ka ba naman ate? Huwag mo namang sabihin yan. Sa panahon ngayon, parehas lang ang anak na lalaki at babae. Si Gia nga, ang talino, nasa law school na. Baka magkaroon pa tayo ng hukom o piskal sa pamilya dahil sa apo mo." Pero iwinasiwas lang ng biyenan ko ang kanyang kamay. Sus, ano namang great doon. Kahit anong aral ng babae, walang silbi yan. Pag-aasawa rin lang naman ang bagsak. Kailangan may lalaki para tumayo ang pamilya. Kitang-kita ko ang sakit sa mukha ni Gia. Pero ako, nakayuko lang at walang imik. Kung magsasalita pa ako, baka lalo lang maging awkward para sa mga kamag-anak. Kaya nang matapos ang kainan, dahan-dahan akong tumayo at pumunta sa banyo sa master's bedroom malayo sa sala. Pakiramdam ko'y sasabog na ang iyak na kanina ko pa pinipigilan. Mabuti na lang at walang nakakita sa akin. Pagpasok ko sa banyo, agad kong tinakpan ang bibig ko at tahimik na humagulgol. Kung may makarinig sa akin at malaman nilang umiiyak ako, sigurado akong sisigawan na naman ako ng biyenan ko dahil sa pagsira ng disente at masayang okasyon. Sasabihin na naman niyang pinapahiya ko siya. Habang pinupunasan ang aking mga luha, sinubukan kong kumalma. Bigla, may kumatok sa pinto. Nagulat ako at natigilan, hindi makapagsalita. Buti na lang, pamilyar ang boses sa labas. "Ma, ako to." Papasok ako. Binuksan ng anak ko ang pinto. Mabilis kong pinunasan ang aking mga mata at sinubukang magkunwaring walang nangyari, pero halatang-halata pa rin na galing ako sa iyak. Sa salamin, kitang-kita ko kung gaano kapula ang mga mata at ilong ko. At tama nga ako. Pagkakita ni Gia sa mukha ko, agad na tumigas ang ekspresyon niya. Nalaman niyang umiyak ako. Sa nanaman niyang portu. Ako, hinawakan niya ang dalawang balikat ko, tinitigan ako ng diretso sa mata at sinabi, "Ma, makipaghiwalay ka na. Huwag mo nang tiisin to. Ako ang bahala. Kukunin ko lahat ng dapat para sa'yo mula kay Papa at Lola." Nang marinig ko iyon, parang sasabog ang puso ko. Isang 22 taong gulang na anak na may nakakatakot na kalmadong mga mata ay hinihikayat ang kanyang ina na makipaghiwalay. Pero hinawakan ko ang kamay niya at umiling. "Gia, ano bang sinasabi mo? Nasaktan lang si mama ng konti pero hindi naman to dahilan para makipaghiwalay. Ma, akala niyo ba naglalaro lang ako sa law school?
Bigla niyang kinuha ang kanyang cellphone at may pinlay na video. Isang pamilyar na boses ang narinig ko, ang boses ng biyenan ko mula sa Pasko noong nakaraang taon habang sinisigawan ako. Ilang taon ka na, yang pagprito lang ng isda hindi mo pa magawa ng maayos? Ano bang natutunan mo sa mga magulang mo? Nagplay siya ng isa pang video at mas galit na boses ng biyenan ko ang narinig ko. Hindi ka na nga nakapagbigay ng anak na lalaki, ang lakas pa ng loob mong sumagot. Noong araw, pinalayas na ang mga tulad mo. Dose-dose na ang ganong video sa cellphone ng anak ko. Tuwing umuuwi pala siya, palihim niya itong nire-record. Nanlaki ang mata ko sa gulat. Ja, ano to? Ebidensya ma. Ebidensya ng pang-aabuso ni Lola sa'yo. May senior ako sa law school na kilalang kilala sa pagiging magaling sa family law. Pinakinggan niya lahat to. Sabi niya, sapat na raw to para mapatunayan ang emotional abuse at pwede tayong humingi ng danyos. Gia, anak, ma, hindi ko to inipon kahapon o ngayon lang. Sobra-sobra na ang ebidensya. Ang kailangan na lang, ma, ay ang desisyon mo. Habang seryosong nagsasalita ang bata kong anak, halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Ang anak ko pala, na laging nakangiting umuuwi tuwing okasyon, ay palihim na nag-iipon ng ebidensya para sa posibleng annulment case ko. Nagpapasalamat ako, pero kasabay nito, nasasaktan ako para sa kanya. Gaano kaya ako kakawawa at kamartir sa paningin niya para maisip niyang gawin ito? Napakapait ng katotohanan, pero umiling pa rin ako. Hindi pwede, Gia. Nanlaki ang mga mata niya, hindi makapaniwala. Bakit? Bakit hindi pwede? Kung maghihiwalay kami ng papa mo, paano ka? Paano ang pag-aasawa mo? Anong pamilya ng lalaki ang magkakagusto sa'yo kung galing ka sa sirang pamilya? Ma, yan ba talaga ang importante ngayon? Oo, importante. Bata ka pa, hindi mo naiintindihan. At kung aalis ako, paano ang bahay na to? Ang mga gawaing bahay at si lola mo, sino ang mag-aalaga? Ang papa mo. Hindi niya alam kung nasaan ang mga medyas niya kung wala ako. Bakit problema mo yan, ma? Problema niya yun. Kung hindi niya mahanap ang sarili niyang medyas. Bakit responsibilidad mo yun? Natigilan ako. Walang mali sa bawat puntong sinasabi ng anak ko. Huminga siya ng malalim at nagsalita ulit puno ng pag-aalala. Ma, palagi ka na lang nag-aalala para sa iba. Para kay lola, para kay papa, para sa akin. Pero sino ang nag-aalala para sa'yo? Bakit hindi mo alagaan ang sarili mo? Dahil sa mga salitang iyon, bigla akong nalungkot. Ang pagkasanay ko sa mahigit 25 taong buhay manugang ay hindi basta-basta nawawala. Alam kong hindi iikot ang bahay na iyon kung wala ako, pero iyon din mismo ang dahilan kung bakit hindi ako makaalis. Ang pinakamatibay na tanikalang nakagapos sa akin ay hindi ang sigaw ng aking biyenan o ang pagkawalang pakialam ng aking asawa. Ito ay ang malalim na nakatanim na sense of duty at pagpapaubaya sa loob ko. Kahit na mahirap pa ring baguhin ang isip ko. Tinitigan ako ng anak ko ng matagal at sinabi, sige ma, tama na muna sa ngayon. Alam kong ayaw mong gumawa ng gulo habang nandito ang mga kamag-anak, pero hindi ako susuko. Darating ang araw, ilalabas kita sa impyernong bahay na to. Pangako yan. Pagkatapos niyang sabihin iyon ng may pagtitiimbagang, tahimik niyang tinapos ang holiday at bumalik sa kanyang apartment sa Maynila. Ako naman, tinapos ko ang lahat ng dapat linisin. Pagkatapos ng handaan, inihanda ang higaan ng biyenan ko at inayos ang damit na isusuot ng asawa ko, kinabukasan at ang kanyang almusal bago ako tuluyang nakahiga. Pero hindi ako agad nakatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang mga sinabi ng anak ko, palingalinga sa kama. Pero ang konklusyon ko ay palaging pareho, hindi biro ang hiwalayan. Nakaraos naman ako hanggang ngayon. Bakit pa ako gagawa ng gulo? Kaya kinabukasan, nagsimula na naman ako ng araw na parang walang nangyari. Inihanda ang gamot ng biyenan ko. Pinlansya ang polo ng asawa ko.
Pero hindi ko pa alam noon na mula sa isang lugar na hindi ko inaasahan, darating ang pinakamalaking bagyo sa buhay ko. Ang buhay nga naman ay puno ng kabalintunaan. Kahit gaano ko subukang magkunwari, magbulag-bulagan, hindi ako hinayaan ng tadhana. Ang insidente ay nangyari isang buwan matapos ang bagong taon. Gaya ng dati, nililinis ko ang kwarto ng aking biyenan. Habang wala siya at nasa Senior Citizen Center, pinalitan ko ang bedsheet at inayos ang laman ng aparador. Sa loob ng isang drawer, may nakita akong isang brown envelope. Kinuha ko ito nang walang anumang pag-iisip. Madalas kasing itago ng biyenan ko ang mga dokumento ng ospital o insurance sa drawer, kaya kinuha ko para sana ayusin. Ngunit nang buksan ko ang envelope, hindi mga medical records ang nakita ko. Ito ay isang dokumento mula sa isang abogado na may pangalan ng aking asawa, isang draft ng kanyang huling habilin at testamento. Noong una, inisip kong wala lang ito. Baka kailangan lang para sa isang transaksyon sa gobyerno. Ganoon lang ang inisip ko. Pero dahil sa ugali kong basahin ang mga detalye, biglang natigil ang mga mata ko sa isang partikular na bahagi. Sa ilalim ng section na mga tagapagmana, sa ilalim ng pangalan ni Gia, may isa pang pangalan na hindi ko kilala. Marco, 22 anyos? Sino to? Kinusot ko ang aking mga mata at matagal na nakatitig sa dokumento. Kahit ilang beses kong basahin, hindi ko maintindihan. Bakit may pangalan ng isang lalaking hindi ko kilala sa mga legal na dokumento ng asawa ko? Bakit siya kasama bilang tagapagmana? Hindi ko maintindihan ang sitwasyon. Ano to? Mali ba ang dokumento? Kahit anong isip ko, hindi ito makatwiran. Biglang nagsimulang manginig ang mga kamay ko. Narinig niyo na ba yung kasabihang kinabog ang dibdib? Noon ko lang nalaman na ganoon din pala kabilis tumibok ang puso mo kapag natatakot. Ang lakas ng kabog na halos marinig ko na sa aking mga tainga. Hawak ang dokumento, nanginginig ang buong katawan ko at matagal akong nag-isip. Maaari kong harapin ang biyenan ko. Pwede kong tawagan ang asawa ko. Pero sa instinct, ang anak ko ang unang hinanap ko. Hindi ko alam kung iyon ang tamang desisyon, pero sa sandaling iyon, parang ang anak ko lang ang maaasahan ko. Ilang sandali pa, kinatok ko ang pinto ng apartment ng anak ko. Nanginginig pa rin ang mga kamay. Pagbukas ni Gia ng pinto, halos pasigaw kong sinabi habang papasok sa loob, "Gia, may nangyaring hindi ka panipaniwala." Nanlaki ang mga mata ni Gia at nagtanong, Ma, bakit po bigla kayong naparito? Anong nangyari?" Nagkaroon ako ng anak na lalaki nang hindi ko nalalaman. Naguguluhan si Gia at tinanong kung anong ibig kong sabihin. Nanginginig kong iniabot sa kanya ang dokumento. Nililinis ko ang kwarto ni lola mo at nakita ko to. Para kay papa mo to. Pero tingnan mo, sa listahan ng mga tagapagmana, sa ilalim ng pangalan mo, may isa pa, isang lalaking nagngangalang Marco, 22 anyos. Kinuha ni Gia ang dokumento at agad siyang namutla. Paulit-ulit niyang binasa ang parehong bahagi. Bigla siyang tumingala at tinitigan ako ng matalim na tingin. Ma, tinanong niyo na po ba si Papa kung ano to? Hindi. Natatakot ako. Hindi ko pa siya tinatanong. Wala pa akong sinasabi kahit kanino, kahit kay lola mo. Dumiretso agad ako dito sayo. Mabuti na lang, Ma. Sa tingin ko, hindi maganda kung malalaman nilang alam nyo na o kung haharapin nyo sila agad. Hayaan nyo muna akong alamin to. Tiningnang mabuti ni Gia ang dokumento, binuksan ang kanyang laptop at nagsimulang mag-research. Dahil nag-aaral siya ng abogasya, kahit sa nakakagulat na sitwasyon, kalmado siyang kumikilos. Matagal siyang nag-imbestiga. Tinawagan ang isang kaibigan niyang piskal at pagkatapos mas lalong sumeryoso ang mukha niya nang magsalita. Ma, huwag kayong magugulat. Inacknowledge siya bilang anak. Inacknowledge? Anong ibig mong sabihin? Ginawa siyang legal na anak ni Papa. Sa mata ng batas, anak siya ninyo ni Papa. Ano? Pero sino siya? Paanong posible yan nang hindi ko nalalaman? Hindi talaga dapat puwede. Sa batas,
kailangan ang pahintulot mo bilang asawa, pero sigurado akong gumawa sila ng paraan para malusutan yon. Maaaring pineke nila ang pirma mo o ninakaw ang ID mo. Basta, sigurado akong ginawa nila to nang wala kang kaalam-alam, parang umikot ang mundo ko. Ang asawa kong nakasama ko ng kaitagal at ang biyenan kong araw-araw kong kaharap ay may itinatagong ganito kalaking sikreto. Hindi ako makapaniwala. Ang kilalanin ang isang estranghero bilang anak ko nang walang pahintulot ko ito ay isang bagay na lampas sa aking imahinasyon. Hindi lang ako, sinong babae sa mundo ang makakatanggap ng ganitong klaseng dagok. Sa huli, umuwi kami ni Gia at hinarap ang aking asawa at biyenan. Nang ilatag namin ang huling habilin at testamento sa mesa sa sala, hindi ko makakalimutan ang reaksyon ng asawa ko. Walang pagdadahilan, walang paliwanag, yumuko lang siya at hindi nagsalita. Gaya ng dati, sa mga kritikal na sandali, palagi siyang tumatahimik. Ang biyenan ko ang humarap sa amin. Akala ko magugulat din siya, pero hindi. Walang kakurap-kurap, siya pa ang sumigaw sa akin. At anong nirereklamo mo dyan? Ang anak na hindi mo maibigay, dinala ni Rico. Hindi ba't dapat magpasalamat pa nga tayo? Inay, ano po ang ibig niyong sabihin? Paanong magiging anak natin ang isang taong hindi ko kilala? Suminghal ang biyenan ko at sinabi, ang laking problema ko noon na walang magmamana ng apelyido. Tapos bigla na lang dumating yung anak ni Rico sa labas. Bago pala mamatay yung nanay niya, sinabihan siyang hanapin ang tatay niya. Biyaya to ng langit. Ano po? Ibig sabihin, ang lalaking nasa dokumentong ito ay anak sa labas ni Gia at ng papa niya. Nawalan ako ng sasabihin, pero ang biyenan ko ay tuwang-tuwa pang nagkuwento. Ang buong kuwento na hindi ko alam ay ganito. Ang binatang si Marco ay anak daw ng asawa ko sa isang babaeng kinarelasyon niya noong kabataan nila. Ang babae raw ay mag-isang pinalaki ang anak ng may asawa. At nang magkasakit ito, sinabi sa anak na hanapin ang kanyang ama, kaya't si Marco ay nagpakita sa aking asawa, ang kanyang tunay na ama. Nanginginig kong tinanong ang aking asawa. Totoo? Totoo ba to lahat? May anak ka nga sa labas na hindi ko alam? Nakayuko pa rin ang asawa ko at bahagya lang nagsalita. Sabi niya, ganoon daw. Ano? Yun lang ang sasabihin mo. Nagpa-DNA test ba kayo? At kahit na anak mo pa siya, paano niyo siya ginawang legal na tagapagmana nang wala akong pahintulot? Paanong nangyari yon? Nagpa-DNA na kami. Nagmamadali si inay kaya ganoon ang nangyari. Sa huli, nagtago na naman ang asawa ko sa likod ng kanyang ina. Ganoon naman siya palagi. Sa harap ng nanay niya, para siyang maamong tupa. Anumang desisyon ng ina, doon siya susunod. Sa tagal naming magkasama, ni minsan hindi niya ako kinampihan sa harap ng biyenan ko, ngunit ang sumunod na sinabi ng biyenan ko ang tunay na nakakagulat. Ang mga ari-arian namin ni Rico ay mapupunta na lahat kay Marco. Ngayong may apo na akong lalaki na magpapatuloy ng aming lahi, iyon ang tama, ang building, ang mga paupahan, lahat yan ay dapat mapunta sa magdadala ng pangalan ng pamilyang ito. Sa hindi inaasahang mga salitang iyon, nagdilim ang paningin ko. Buong buhay kong isinakripisyo ang sarili ko para sa pamilyang ito. Tapos isang araw, isang anak sa labas na bigla na lang sumulpot ang makakakuha ng lahat. Samantalang ang sarili kong anak, na legal kong isinilang, ay palagi niyang minamaliit. Napaluhod ako sa sahig. Nanlambot ang mga tuhod. Nang mga sandaling iyon, ang anak kong katabi ko ang humawak sa aking braso at itinayo ako. Nanginginig din ang kamay niya, pero ang boses niya ay matatag. Ma, huwag kang umiyak. Hindi ka pwedeng sumuko dito. At saka siya tumingin ng malamig sa aking biyenan at nagsabi, Lola, hindi pa po tapos ang lahat. Tandaan niyo po, simula pa lang to. Hindi niyo makukuha lahat ng gusto niyo. Pero ipinakita ulit ni Gia ang dokumento. Legal? Legal po ang isang proseso na walang pahintulot ni Mama. Lola, nakalimutan niyo na po yatang nag-aaral ako ng abogasya. Sa sinabi ng anak ko, bahagyang nagbago ang mukha ng biyenan ko, pero agad siyang nagkunwaring kalmado
at iwinasiwas ang kamay. May kasabihan, a little knowledge is a dangerous thing. Estudyante ka pa lang, anong alam mo para magsalita ng ganyan? Pero hindi na sumagot si Gia. Hinawakan niya ang kamay ko at habang palabas kami ng bahay, pabulong niyang sinabi, "Ma, may mali, may kakaiba. Hayaan mo akong imbestigahan pa. Ito ng mas malalim. Aalamin ko ang katotohanan." Pero nagpa-DNA test na raw sila. Anong kakaiba doon? Kutob lang sa ngayon, ma. Maghintay ka lang ng konti. At wala sa sarili, umalis kami at bumalik sa apartment ni Gia sa Maynila. Pero matagal akong hindi nakapagsalita. Sobrang gulo ng isip ko. Ang pagtataksil ng asawa ko, ang pagkilala sa isang di kilalang lalaki, ang deklarasyon ng biyenan ko tungkol sa mana, sobrang daming nangyari sa loob ng isang araw, hindi ko na kaya. Siyempre, hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nakatitig lang ako sa kisame at paulit-ulit na iniisip para saan ang lahat ng taon na tiniis ko. Ano ba ang pinilit kong protektahan? Sa sandaling iyon, naging malinaw ang lahat. Noong bagong taon, sa loob ng banyo, inisip kong kung magtitiis lang ako, malulutas ang lahat. Pero ang isyu ng pagkilala sa anak na ito ay hindi isang bagay na madadaan sa tiis. Kung magtitiis ako at palalampasin ito, ang mismong lugar ko sa pamilyang iyon ay ganap na mawawala. At higit sa lahat, ang aking anak ay mawawalan din ng kanyang karapatan bilang tagapagmana. Pero hindi ko alam kung ano ang gagawin para akong mababaliw. Ang tanging pag-asa ko na lang ay ang mga salita ng aking anak. May kakaiba sa lalaking yon. Aalamin ko kung ano yon. Inaalala ko ang mga salitang iyon para pigilan ang sarili kong gumuho. Hindi nag-aksaya ng panahon si Gia. Kahit abala sa kanyang pag-aaral, nakipagkita siya sa mga senior lawyers para humingi ng payo. Sa gabi, sa kanyang apartment, nakaupo siya sa harap ng laptop at isa-isang sinisiyasat ang lahat ng mahahanap niya tungkol sa lalaking nagngangalang Marco. Pagkatapos ng ilang araw sa bahay ni Gia, bumalik din ako sa amin. Sabi ni Gia, "Ma, alam kong mahirap, pero mas maganda kung magkukunwari kang normal lang ang lahat. Sa maraming sitwasyon, baka maging dehado tayo kung ikaw ang unang umalis ng bahay at huwag na huwag mong ipapahalata na iniimbestigahan ko yung lalaki, okay? Kaya nagkunwari akong walang alam. Sa tabi ng biyenan ko at ng asawa ko, nagluto ako at naglaba. Kumukulo ang dugo ko, pero ang pagtitimpi at pagtatago nito ang pinakamahirap na bagay na naranasan ko. Ilang araw ang lumipas, tumawag si Gia. "Ma, may mga bagay na hindi nagtutugma sa lalaking to." "Talaga? Ano yon?" Sabi ni Gia. Hindi lang isa o dalawa ang kahina-hinalang bagay. Una, sinasabi nilang nagpa-DNA test sila, pero hindi malinaw kung saan at kailan ito ginawa. Ang mga sinabi ng lalaki tungkol sa kanyang pinag-aralan at kinalakihan ay hindi tumutugma sa katotohanan. Marami pang ibang bagay na hindi ka panipaniwala. "Ma, bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Pag mayroon na akong matibay na ebidensya, sasabihin ko agad sa'yo." Nagtiwala ako at naghintay. Pero hindi naman ganoon kadali ang lahat, hindi ba? Itong si Marco ay hindi basta-bastang kalaban. Ewan ko kung paano, pero nalaman niyang iniimbestigahan siya ng anak ko, kaya naunahan niya kami. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, ng asawa kong kararating lang mula sa trabaho, may tumawag sa biyenan ko. Biglang nag-iba ang itsura niya. Pagkababa niya ng telepono, tiningnan niya ako ng masama at sumigaw. Nalaman ko mula kay Marco. Iniimbestigahan daw siya ni Gia. Bakit niya ginagawa yon? Dahil ba takot siyang mawalan ng mana? Ano? Nanlamig ako. Hindi po, inay. Nag-iingat lang po siguro si Gia dahil magkakaroon siya ng kapatid. Anong ingat-ingat? Matatanda na ang nagdesisyon nito. Dapat sumunod na lang siya. Kitang-kita na natatakot siyang mabawasan ang parte niya, kaya nagkakaganyan. Walang modo. Nalaman kong si Marco pala ang nagsabi sa biyenan ko. Pinalabas niyang siya ang biktima at kami ni Gia ang mukhang pera. Isang galaw na hindi mo aakalaing gagawin ng isang 22 anyos. Mula noon,
Biglang nagbago ang ihip ng hangin sa bahay. Hayagan na akong kinakalaban ng biyenan ko at laging kumakampi kay Marco. Dati na siyang istrikta sa akin, pero mas lumala pa. Ganoon din ang asawa ko. Dahil sinabihan siya ng ina niya na disiplinahin si Gia, tinawagan niya ito at sinigawan, "Hoy Gia, huwag kang makialam sa isyu ni Marco. Problema ito ng mga matatanda. Bakit ka nakikisawsaw at gumagawa ng gulo?" Hindi ko alam kung ano ang isinagot ni Gia, pero sa itsura ng asawa ko pagkatapos ng tawag, mukhang hindi rin nagpatalo ang anak ko. Ibinalibag ng asawa ko ang telepono at sinabihan ako, "Ikaw ang nagsusulsul kay Gia, ano?" Sa tagal naming nagsama, maraming masasakit na salita na akong narinig mula sa mag-inang iyon, pero ang mga narinig ko ng araw na iyon ay sadyang tumatak sa puso ko. Manahimik? Ilang taon na ba akong nanahimik? Tahimik na nagtiis, tahimik na umiyak, tahimik na nagbata, tapos ang kapalit ay isang mapait na pagtataksil? Tama si Gia. Hindi na ako mabubuhay ng ganito. Tandaan niyo yan. Pero ilang araw ang lumipas, isang mas nakakabaliw na bagay ang nangyari. Parang utos na sinabi sa akin ng biyenan ko, "Dito na titira si Marco. Ang master's bedroom, ibibigay natin sa kanya. Lumipat na kayo sa maliit na kwarto. Kailangan nating i-renovate at lagyan ng mga bagong gamit, kaya kailangan ng oras. Umalis na kayo diyan ngayon din." Po? Pero malaki po. Yung kwartong yon, para sa isang tao. May sariling banyo yung kwartong yon at maluwag. Siya ang anak na lalaki, kaya nararapat lang na sa kanya ang pinakamalaking kwarto. Ang malaking kwarto na yon. Ako ang pumili ng kurtina. Ako ang nagpalit ng kubrekama. Ako ang nag-ayos ng aparador sa loob ng mahigit 25 taon. Ang kwartong iyon, ipamimigay ko sa isang taong ngayon ko lang nakita. Sobra na. Agad akong lumingon sa asawa ko. Nagmamakaawa ang mga mata ko na kahit isang salita lang, ipagtanggol niya ako. Pero umiwas siya ng tingin. Iyon na ang sagot. Ang sagot na hindi nagbago sa buong buhay niya. Sa huli, gaya ng bilin ng anak ko, nagkunwari akong walang pakialam at inilipat ang mga gamit ko sa maliit na kwarto. Pagkatapos noon, ramdam na ramdam ko na sa buong katawan ko na unti-unti nang nawawala ang lugar ko sa bahay na iyon. Pero may mas nakakatakot pa. Sinimulan ng biyenan kong ayusin ang mga dokumento ng ari-arian. Mayroon siyang building at mga commercial space na nakapangalan sa kanya at mayroon din kaming apartment na nakapangalan sa asawa ko. Ang plano ay ilipat ang lahat ng ito sa pangalan ni Marco, ang lalaking hindi ko kilala. Mismong sa sala, narinig ko ang boses ng biyenan ko habang kausap ang isang abogado sa telepono. "Ihanda niyo na ang mga papeles, ililipat ko na lahat sa pangalan ng apo ko. Kailangan nating matapos to bago pa makahadlang ang manugang at apo kong babae." Nang marinig ko iyon, nanlamig ang buo kong katawan. Hindi lang ito tungkol sa pagpapatira sa anak sa labas ng asawa ko, kundi tungkol sa paglilipat ng lahat ng aming yaman. Ang lahat ng pinaghirapan ko at tiniis sa loob ng 25 taon ay malapit nang mawala nang walang pahintulot ko. Noon tumawag si Gia, "Ma, kahit mahirap, huwag kang susuko. Maghintay ka pa ng konti. Magtiwala ka sa akin. Kaya mo ba yon?" Pero ang boses niya ay parang sobrang pagod. Naawa ako sa anak ko, na sa kabila ng hirap ng pag-aaral ay lalo pang nahihirapan dahil sa akin. Kaya hindi ko napigilang manghina. "Gia, anak, paano kung sumuko na lang ako at mamuhay na lang ulit ng tahimik? Dahil sa kawawa mong ina, nahihirapan ka palalo." Pero napabuntong hininga ang anak ko at sinabi, "Ma, kung susuko ka ngayon, habang buhay kang aapihin ng mga taong yan sa bahay na yan, at yan ang hinding-hindi ko papayagan. Magtiwala ka sa akin, tiis lang ng konti, ma." Pakiusap. Matagal akong hindi nakapagsalita. Ang ugali kong magtiis ay tila bumubulong sa akin. Sumuko ka na. Sa huli, masusunod din ang gusto ng biyenan mo. Huwag ka nang lumaban, baka madamay pa ang anak mo. Sundin mo na lang ang biyenan mo, para kahit man lang ang parte ng anak mo, makuha mo. Ganoon ang tukso. Pero ang paghinga ni Gia sa kabilang linya ng telepono
ang muling nagpatibay sa aking kalooban. Sige, anak. Lalaban si Mama. Gia, iyon lang ang kaya kong sabihin. Hindi isang matatag na desisyon o dakilang pangako, kundi isang simpleng, sige, anak. Pero ang tatlong salitang iyon ang sumalo sa akin mula sa tuluyang pagguho. Ibinaba ko ang telepono at tinitigan ang kisame ng maliit na kwarto. Noong unang dating ko sa bahay na ito bilang bagong kasal, may pangarap akong mamuhay ng masaya. Isang simpleng pangarap pero taos puso. Ngunit ngayon, ang tanging natitira sa akin ay ang boses ng aking nag-iisang anak na maaasahan. Ilang araw pa ang lumipas. Naging madalang na ang tawag mula sa anak ko. Dati, 3 o 4 na beses siyang tumatawag sa isang araw. Pero noon, ilang araw nang walang balita. Nag-alala ako, pero ayokong magmadali sa kanya, kaya tahimik lang akong naghintay. Sabi niya, maghintay ako. Isang gabi, nakatanggap ako ng text mula kay Gia. Isang linya lang, Ma, bukas, pumunta ka dito. May sasabihin ako. Kinabukasan, pagbukas ko ng pinto ng apartment niya, iba na ang itsura ni Gia. Pagod pa rin, pero buhay na buhay ang kanyang mga mata. Agad kong naramdaman na may nahanap siya. Ma, upo ka. Mahaba tung usapan. Iniharap niya sa akin ang kanyang laptop. Puno ito ng mga litrato ng mga dokumento, call logs, at mga tala na si Gia mismo ang sumulat. Ma, in summary, yung Marco na, yan ay hindi anak ni Papa. Hindi ko inaasahan ang mga salitang iyon. Nagulat ako. Ano? Hindi siya anak ng Papa mo? Oo. Walang-wala silang dugong ugnayan. Purong manloloko siya. Hindi ka panipaniwala. Paano niya nagawa ang ganoong kasinungalingan? Ma, tapos na ang lahat. Nai-report ko na siya sa pulis para sa estafa at kaninang umaga lang umamin na siya sa lahat. Kailangan lang daw niya ng pera. Ganito ang nangyari. Nagsimulang magpaliwanag si Gia. Humingi ako ng tulong sa isang paralegal sa office ng senior lawyer ko para halungkatin ang buong pagkatao ng lalaking yan, kaya hindi ako nakatawag. Dati siyang dishwasher sa isang restaurant, isang kahig, isang tuka. Isang araw, may narinig siyang isang babaeng lasing na naglalabas ng sama ng loob sa kaibigan niya. Yung babaeng yon, ang dating kerida ni Papa. Kinuwento raw ng babae na noong kabataan niya, mayroon siyang boyfriend na galing sa mayamang pamilya at may-ari ng mga building. Naisip niyang pakasalan ito kaya't nagpabuntis siya, pero nalaman niyang may asawa't anak na pala ito. Kaya't tinapos niya ang relasyon at hindi itinuloy ang pagbubuntis. Kamakailan lang daw, napadaan siya sa bahay ng lalaki at nalamang hanggang ngayon ay wala pa rin itong anak na lalaki at sobrang lungkot daw ng nanay nito. Idinagdag pa ng babae na sana'y hindi na lang niya pinalaglag ang bata, baka iba na ang buhay niya ngayon. Isang kwento ng nakaraan dahil sa kalasingan. Pero ginamit ito ni Marco, isang mayamang pamilya na walang anak na lalaki, isang biyenan na may mga gusali at paupahan, isang matandang uhaw na uhaw sa apong magpapatuloy ng kanilang lahi. Kinuha niya ang lahat ng impormasyon at nagpanggap siyang anak ng kerida. Nilapitan niya ang asawa ko. Nagkunwari siyang magpapa-DNA test, kumuha ng buhok, pero isang peking resulta ang ipinakita. Nahanap ko rin ang tunay niyang pamilya. Patay na ang mga magulang niya, pero may 2 siyang kapatid na buhay na buhay. Walang-wala siyang koneksyon sa kerida ni Papa. At higit pa dyan, huminto sandali si Gia at ipinakita ang isa pang dokumento. May record na pala siya. Sa edad niyang yan, nakulong na siya ng 6 na buwan para sa kasong estafa. Natulala ako. Ang mayabang kong asawa at biyenan, naloko ng isang manloloko at muntik nang ipamigay ang halos lahat ng yaman ng pamilya. Nakakatawa. Pero may mas matindi pa. Natunton ni Gia ang dating kerida ng asawa ko. Empleyado pala ito sa isang kliyente ng dati niyang kumpanya. Ang babaeng sinabi ni Marco na patay na ay buhay na buhay at sinabing, hindi ako nanganak.
Hindi naman kami ganoon ka-in love para ipaglaban ko ang anak ng may asawa. Nabuntis ako, pero hindi ko isinilang. Ibig sabihin, si Marco ay nagpanggap bilang isang anak sa labas na hindi kailanman isinilang. Ang haligi ng tahanan na ikinatuwa ng aking asawa at biyenan ay hindi kailanman umiral. Nang marinig ko iyon, parang nakaganti na ako. Gumaan ang pakiramdam ko at natuwa ako sa nangyari. Ayan, hanap kayo ng hanap ng anak na lalaki, tapos naloko lang pala kayo ng isang manloloko, pero akala nyo kung sino na kayo. Ang panloloko ng 22 anyos na iyon ay nagwakas ng ganoon kadali dahil sa tiyaga ng aking anak. Siyempre, tinawagan din ng mga pulis ang biyenan ko at asawa ko bilang mga biktima. Doon nalaman na pinagkalooban na pala nila ang binata ng isang mamahaling bagong kotse nang hindi ko nalalaman. Hindi nagtagal, ang asawa ko, naabala sa pag-renovate ng kwartong inagaw sa akin habang hinihintay ang anak niya, ay nataranta ng malaman ang katotohanan at agad na ipinakansela ang pagkilala. Pero ang mas nakakadismaya ay ang sumunod. Nang mabunyag na manloloko pala ang binata, lumabas lahat ng mga itinatagong baho ng aking asawa at biyenan. Alam pala ng biyenan ko ang panloloko ng anak niya noong kabataan nito. Pero itinago nila ito sa akin habang buhay at nang hinayang pa nang mawala ang babaeng buntis. Kaya naman, nang biglang sumulpot ang manloloko, agad nilang tinanggap ang peking DNA test. Ang kanilang kasakiman sa pagkakaroon ng anak na lalaki ang bumulag sa kanila mula sa tamang pag-iisip. Bukod pa riyan, lumabas din ang iligal na pagproseso ng pagkilala nang wala akong pahintulot. Hindi lang sila naloko, kundi nabulgar din ang lahat ng kanilang ilegal na gawain. Nagsimulang mataranta ang biyenan ko at ang asawa ko. Kung kakalat ang balitang ito sa mga kamag-anak at kapitbahay, mawawala ang kanilang dangal at haharap pa sila sa mga kasong legal. Noon, kumilos si Gia. Sa harap ng biyenan ko at asawa ko, umupo ang anak ko na may malamig na ekspresyon. Kahit estudyante pa lang, para siyang isang abogado na matapang na nagsalita para sa akin. Papa, Lola, mamili kayo sa dalawa. Kumunot ang noo ng biyenan ko, pero hindi natinag si Gia. Una, ibigay niyo kay Mama ang nararapat para sa lahat ng taon na isinakripisyo niya. Kalahati ng ari-arian ni Papa, kasama ang danyos at isa sa mga commercial space ni Lola, yung may pinakamataas na upa, at pumayag kayo sa annulment. Suminghal ang biyenan ko at tumigas ang mukha ng asawa ko, pero walang pag-aalinlangang nagpatuloy ang anak ko. Kung ayaw niyo niyan, gagawin natin ang pangalawang pagpipilian. Gagamitin ko lahat ng ebidensyang inipon ko at magsasampa ako ng kaso. Ang maraming taon ng mental abuse ni Lola kay Mama, ang iligal na papeles, ang katotohanan tungkol sa panloloko ni Papa, ang tangkang paglipat ng lahat ng ari-arian nang walang pahintulot dahil naloko lang pala kayo lahat yan, ibubulgar natin sa korte. At siyempre, walang sikretong hindi nabubunyag, kaya kapag nagsimula ang kaso, mabilis kakalat ang tsismis. Natahimik ang buong sala. Ang biyenan ko ang unang sumabog. Ito ba ang napala sa pagpapaaral sa iyo ng mahal? Ang takutin ang lola at tatay mo? Saan mo natutunan? Yang kabastusan mong yan, pero hindi natinag si Gia. Lola, bakit po ito pananakot? Ito po ay isang makatarungang hiling para sa lahat ng pinaghirapan ni Mama sa pamilyang to. Ginamit niyo si Mama, pero sa loob ng 25 taon, palagi niyo siyang kinukutya dahil hindi siya nanganak ng lalaki. Tapos, kayo naman pala ang naloko. Namutla ang biyenan ko, pero hindi siya makasagot. Nagpatuloy si Jaya, nanginginig ang labi sa galit. Sa lahat ng taong iyon, sino ba talaga ang nag-alaga sa pamilyang to? Kayo po, Lola, ang mas nakakaalam. Walang pahinga, tuwing may okasyon, naghahanda, nag-aasikaso ng bisita, nag-aalaga sa kalusugan ng pamilya, nagpapanatili ng kaayusan sa bahay, at ni minsan hindi nagloko. Ang taong yon ang humihingi ngayon ng kanyang karapatan. Kung ayaw nyo, huwag. Marami akong kaibigang abogado na handang tumulong.
Kitang-kita ko ang panginginig ng mga labi ng biyenan ko. Galit siya, pero hindi makapagsalita. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, ang asawa ko ang unang nagsalita. Sige, payag na ako. Ang ilang simpleng salitang iyon ang nagbukas ng pinto sa buhay kong matagal nang nakakulong. Galit pa rin ang biyenan ko, pero hindi na niya napigilan ang walang takot na hakbang ng kanyang apo. Hindi nagtagal, natapos ang proseso ng annulment at malaya na ako. Siyempre, gaya ng plano ni Gia, nakuha ko ang kalahati ng ari-arian ng asawa ko at danyos. Ang biyenan ko, dahil sa takot na kumalat ang iskandalo at maparusahan, ay napilitang ibigay sa akin ang isa sa kanyang mga commercial space, yung may pinakamataas na kita sa upa. Noong pinipirmahan niya ang dokumento, kitang-kita ko kung gaano nanginginig ang kamay niya. Pigil na pigil ko ang tawa ko. Pero sa totoo lang, mula noong ikasal kami, palagi akong takot at nanginginig sa harap niya, kaya't ang panginginig niya noon ay maliit na bagay lang. Ang sandaling pag-alis ko sa bahay na iyon ay sariwa pa rin sa aking alaala, may kaunting lungkot, pero hindi na ako lumingon pa. Kung manghihina ako, baka bumalik lang ako sa dati kong pagkatao, ang taong laging bumibigay sa bulong na, magtiis ka na lang, iyan ang kapalaran mo. Pero, inisip ko ang pagsisikap ng anak ko para sa akin, at iwinaksi ko ang kahinaan, at tuluyan ng tumalikod. Kumuha ako ng isang maliit na apartment sa Laguna. Ang unang bahay na nakapangalan sa akin. Ang dala ko lang ay ilang damit at isang set ng kumot na binili ni Gia. Pero nang tumayo ako sa gitna ng walang laman na sala at huminga ng malalim, hindi niyo alam kung gaano katamis ang hangin na iyon. Parehong hangin, pero iba ang lasa kapag sa sarili mong malayang espasyo mo ito nalalanghap, matamis at presko. At may nakakatawang nangyari. 2 linggo pa lang pagkatapos kong umalis, tumawag ang dati kong asawa, mahal, ang gulo ng bahay, mula nang umalis ka. Yung mga gamot ni inay, hindi ko na alam. Pati yung heater, sira yata, hindi ko alam kung sino ang tatawagan. Kinabukasan, ang dati ko namang biyenan ang tumawag. Elisa, may pinagsamahan naman tayo, di ba? Mula nang umalis ka, si Rico, hindi man lang alam kung kailan ang araw ng pagkuha ng basura. Isang pares ng medyas, hindi mahanap. Kahit kumuha ako ng katulong, walang nagugustuhan si Rico sa luto. Baka magkasakit ako sa edad kong to, sa kakain ng hindi masarap. Hindi ka ba pwedeng pumunta dito kahit minsan para lang magluto? Ang boses sa kabilang linya ay iba na. Wala nang sigaw o panunumbat, kundi isang boses ng pagmamakaawa. Isang boses na hindi ko kailanman narinig sa buong buhay ko sa piling nila. Noon lang yata nila napagtanto kung sino ang nagpatakbo ng bahay na iyon sa loob ng maraming taon, kung sino ang laging nasa likod, sumusuporta at nagpapanatili ng lahat. Kung ang dati akong Elisa, baka lumambot ang puso ko. Baka naisip ko, tatay pa rin siya ng anak ko at lola pa rin siya. Hindi naman kami tuluyang magiging estranghero. Baka bumalik pa ako sa kusinang iyon, pero iba na ang Elisa ng araw na iyon. Sa isang kalmado at malamig na boses, sumagot ako, panahon na po para masanay kayong wala ako. Sana makahanap po kayo agad ng katulong na magugustuhan nyo. At ibinaba ko ang telepono. Sa unang pagkakataon, ako ang unang nagbaba ng telepono sa biyenan ko. Isang bagay na napakasimple pala, pero inabot ako ng napakaraming taon para magawa. Pagkatapos noon, ginawa ko ang lahat ng bagay na matagal ko nang pinapangarap. Nagbasa ako ng mga libro hanggang sa gusto ko, at natulog ng mahimbing, kumain kapag gusto kong kumain, humiga kapag gusto kong humiga. At ilang buwan na ang nakalipas, natupad ko ang huli kong pangarap, ang pangarap na maging isang baker. Bata pa ako. Mahilig na talaga akong gumawa ng tinapay. Noong nagtatrabaho pa ako sa bangko, pag-uwi ko, nagbe-bake ako ng cookies. Pero mula nang ikasal ako, hindi ko na naisip gawin iyon. Alam ko na kung ano ang sasabihin ng biyenan ko. Tuwing susubukan kong magkaroon ng hobby, lagi niya akong sinasabihan, hindi mo pa nga maayos ang mga gawaing bahay, may oras ka pang maglibang, maglinis ka na lang ulit.
Pero ngayong hiwalay na ako, marami akong oras, at dahil sa kita mula sa paupahan, wala akong problema sa pera, kaya't naalala ko ang gusto kong gawin. Walang pag-aalinlangan, nag-enroll ako sa isang baking school sa aming komunidad. Hindi ko na kailangang tumingin sa mata ng iba. Ang nakakatuwa, kahit ako ang pinakamatanda sa klase, ako ang laging pinupuri. Kapag naiisip ko iyon, hindi ko maiwasang mapaluha. Sa loob ng maraming taon, nagluto ako para sa pamilya ko, pero puro panlalait lang ang natanggap ko. Pero gamit ang parehong mga kamay, gumawa ako ng tinapay at nakatanggap ako ng papuri. Hindi pala sa kamay ko ang problema. Ang nagkulang ay ang taong makaka-appreciate ng aking galing at dedikasyon. Ang anak kong si Gia ay patuloy sa kanyang masugid na pag-aaral. Pagkatapos niyang makapagtapos sa law school, plano niyang maging isang family lawyer. Gusto raw niyang tulungan ang mga taong tulad ko na dumaranas ng hindi makatarungang pagtrato pero nagtitiis na lang. Nang marinig ko iyon, nagpapasalamat ako at kasabay nito, nahihiya. Ang bagay na hindi ko kayang gawin para sa sarili ko, ang anak ko pa ang gumawa para sa akin. Kung wala ang anak kong iyon, marahil sa darating na okasyon, maghihirap na naman ako at iiyak na naman sa loob ng banyo. Talagang isang anak na katumbas ng 10 anak na lalaki. Kaya araw-araw, nangangako ako para sa aking pinasasalamatang anak at para sa aking mahalagang buhay, mamumuhay ako ng isang araw na puno ng kaligayahan. Kung sakaling sa mga susunod na taon ay maging isang tunay na panadera ako at magbukas ng sarili kong bakery, gusto ko kayong imbitahan na nakibahagi sa aking kwento ngayon. Habang umaasa sa inyong mga salita ng suporta para sa aking bagong hamon sa buhay, dito ko na tatapusin ang aking kwento. Naway magkaroon kayo ng malusog at masayang araw. Salamat po.